Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 1081. Oo. Hinding-hindi ako magpapakasal kay Daryl na sinabi ng Abbas Mother Serendipity na absent-minded habang nakatingin kay Alicia na may pilit na ngiti. Sa sandaling iyon, napuno ng isip niya si Daryl. Lihim siyang nagpasya na hanapin si Daryl na mag-isa at kausapin siya kinabukasan bagaman kinamumuhian ng Abbas Mother Serendipity si Daryl kapwa sila ay itinuturing na matandang kakilala. Pagkatapos ng lahat, napagpasyahan niyang tanungin si Daryl sa pagtulong sa kanyang bumalik sa World Universe na natitiyak niyang papayag si Daryl sa kabilang panig ng Old Town District ng Wanhal City. Isang ancient-style building complex na napapalibutan sa apat na gilid ng matataas na pader na nakalatag doon. Ito ay ang ninuno ng pamilya ng Box na hall ng ninuno ng pamilyang Box ay ginormous na sumasaklaw ng hindi bababa sa ilang dosenang libong metro kwadrado. Ang lahat ng mga gusali ay luma, marilag, at solemne na hitsura. Ang hall ng ninuno ng pamilya Box ay isang sagrado at banal na lugar para sa pamilyang Box dahil ang mga ninuno ng pamilyang Box ay nakalagay dito. Kaya't ang ilang mga pasukan sa silid ng ninuno ay binabantayan ng mga alagad ng pamilya ng Box. Hindi lamang iyon, ngunit maraming mga kalalakihan din ang nagpapatrolya sa paligid ng sambahayan ng mga ninuno. Ang buong sambahayan ng pamilya Rocks ay mababantayan sa sandaling iyon. Ang buong sambahayan ng mga ninuno ay nabalot ng kadiliman nang bumagsak ang gabi kay swoosh bigla. Isang maliit na figura ang dumaloy mula sa malayo at matatag na nakarating sa bubong ng mga ninuno. Siya ay isang napakarilag at sexing babae sa ilalim ng ilaw ng buwan. Nagsuot siya ng isang itim na mahabang damit na mahinang ipinakita ang kanyang masikip na figura at mukhang napakaganda. Gayunpaman, ang babae ay naglabas ng isang seryosong aura na hindi dapat igalang. Ito ay parang siya ay isang ethereal fairy na hindi nakatira sa gitna ng mga ordinaryong tao. Kung nariyan si Daryl, siya ay mapang-anga dahil ang babaeng ito ay walang iba kundi ang incandescent sect master, si Laura Hansen dati. Ang magkakapatid na Hansen ay nakatakas sa Mount Mingwang sa huling sandali matapos malaman na sila ay matatalo kapag ang incandescent sect ay nawasak ni Daryl at ng kanyang mga kapatid pagkatapos nito, umalis ang magkapatid sa bagong daigdig habang hinahabol sila Dex at Chester bago tumakas sa Mist Loren. Ang magkapatid ay patuloy na tumatakbo para sa kanilang buhay na walang oras upang magpagaling mula pa Mateo ay nasugatan ng husto ni Daryl sa Mount Mingwang. Ang mga pinsala ni Mateo ay lumubha nang makarating sila sa Mist Loren na nagtapos sa panganib sa kanyang buhay dahil ang magkakapatid ay may isang malapit na ugnayan. Ginamit ni Laura ang kanyang panloob na lakas upang pagalingin si Mateo nang makita ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid na nakabitin sa tabi ng sinulid. Gayunpaman, ang mga pinsala ni Mateo ay nadrag ng masyadong mahaba. Kahit na nagawa niyang isave ang kanyang buhay sa huli, siya ay naiwan ng isang hindi magagamot na karamdaman na ang mga pinsala ni Mateo ay magiging labis na masakit tuwing umuulan. Malayo at malawak ang pinuntahan ni Laura upang maghanap ng lunas para sa karamdaman ni Mateo ngunit hindi ito nagawang maganap gayunpaman. Kamakailan lamang nalaman ni Laura ang tungkol sa bihirang Dragon Essence na matatagpuan lamang sa pamilya Bax sa Warhai City. Ang Dragon Essence ay sumisipsip ng spiritual aura ng mundo at ang karamdaman ni Mateo ay gagaling kung ubusin niya ang Dragon Essence. Si Laura ay sumulyap ng napakatagal upang makuha ang Dragon Essence at sa wakas ay natuklasan na ang Dragon Essence ay nakatago sa ninuno ng pamilya ng Box sa makatuwid. Sadya siyang nagtungo roon sa gabing iyon upang magnakaw ng Dragon Essence. May tao sa bubong. Ano? Sino ang naglalakas loob na lumabag sa sambahayan ng pamilya ng Box? Siya ay isang kagandahan. Sa sandaling iyon ang ilang mga nagpapatrolyang mga disipulo ay lumakad at biglang napansin si Laura. Agad silang natigilan ng mala-ethereal na hitsura na si Laura na may mahabang damit habang nakatayo sa bubong na napakarilag. Talagang napakarilag niya.
Para bang isang anghel ay bumaba mula sa langit gamit ang manipis na baywang at mahabang binti niya. Ang kanyang katawan ay masyadong perpekto. Si Laura ay hindi nag-abala sa mga disipulo ng mga agila dahil ang kanyang malamig na ekspresyon ay hindi nagpakita ng reaksyon. Ibigay ang dragon essence ng pamilya ng box na sinabi ni Laura gamit ang kanyang gumagalaw na pulang labi. Siya ang banayad ngunit may kapangyarihan na boses ay tumunog sa buong sambahayan ng pamilya ng box. Siya ay dating incandescent sect master ng bagong daigdig na madaling makakuha ng anumang nais. Hindi siya mapakali na magnakaw sa pag-iisip niya. Kung nais niya ang dragon essence, kukunin lang niya ito. Ano? Gusto niya ang dragon essence. Sa pagkakataong iyon, ang nagpapatrolyang mga disipulo sa ibaba ay natigilan at nagkatinginan. Bagaman responsable sila sa pagbabantay sa silid ni Nuno na hindi nila alam na ang dragon essence ay nasa impyerno ng mga ninuno. Alam lamang nila ang dragon essence ay isang mahalagang kayamanan na naipasa sa mga henerasyon. Ito ay hindi isang bagay na maaaring madaling ibigay, kawili-wili. Napakaraming sa Mistforeign ang nais na alisin ang aming dragon essence. Gayunpaman, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang tao ay naging direkta at mayabang. Higit sa lahat, ito ay isang napakarilag na kagandahan. TSK. Habang tumatalakay, isang teenager na may hiwa ng buzz ay ngumiti ng malabo kay Laura at hindi mapigil ang umarkila. Hoy! Napakaganda! Napunta ka ba sa ninuno ng pamilya ng box na partikular upang gumawa ng isang paningin sa iyong sarili? Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang kahon ang pamana ng pamilya ay hindi na ipakita sa anumang tagalabas. Hindi rin namin alam kung nasaan ang dragon essence, paano namin ito ibibigay sa iyo. Lahat kayo ay siya ngayon kung hindi mo ibigay ang dragon essence. Malamig na sabi ni Laura, itinaas niya ang kanyang kamay sa susunod na segundo at ang kanyang katawan ay naging tulad ng isang beer. Nang ilaw bago ang pagkupas sa harapan mismo ng buzzcut teenager at sinampal ang mukha nito. Ang binatilyo ay bahagya ng makapagreaksyon bago magluwa ng sariwang dugo, bumagsak sa lupa, at tumigil sa paghinga. Kabanata 1082. Ang iba pang mga alagad ay hindi mapigil ang mapang-angga sa eksenang ito. Paano napakalakas ng babaeng ito? Mabilis. Halika. May nanghihimasok. Halika at ibalik mo kami. Matapos ang ilang segundo ng pagkakatulala, ang ilang nagpapatrolyang mga disipulo ay sumigaw ng malakas. Sa isang iglap, lahat ng nasa ninuno ng mga ninuno ay sinimulan at mabilis na lumapit. Mayroong halos ilang daang mga tao, iiwan mo ako ng pagpipilian ngunit upang patayin ang lahat sa iyo at pagkatapos ay hanapin ito para sa aking sarili dahil hindi mo ibigay ang dragon essence, sabi ni Laura ng malamig na buzz. Dahan-daang itinaas ni Laura ang kanyang mga kamay sa sandaling sinabi niya iyon at isang bola ng itim na apoy ang nagsimulang sumunog sa kanyang mga palad. Agad na napangit ang hangin na nakapalibot dito. Ang mga itim na apoy ay ang apoy ng apoy ni Laura na pangatlo sa mga mahiwagang apoy sa buong mundo. Kasunod na itinaas ni Laura ang kanyang mga kamay at ang hell flame na sumigaw. Sa tagpong ito, lahat ng mga alagad ng pamilya ng box ay natigilan sa kanilang mga puso. Umungal ang itim na hell flame ay sumabog sa gitna ng karamihan ng tao at mabilis na kumalat. Sa maikling sandali ng ilang paghinga, ang mga nilamon ng apoy ay umiiyak ng kakilakilabot. Tumigil ka na! Isang galit na sigaw ang dumating kaagad sa sandaling ito na sinundan ng isang lalaki na mabilis na lumapit sa eksena. Ito ay ang patriarch ng pamilyang Box, Sir Robert Box. Tinignan ni Robert si Laura at galit na tinanong, "Sino ka? Paano ka manggahas na pumasok sa ninuno ng aking pamilya at pumatay sa aking mga kalalakihan?" Kasabay nito, si Robert ay natigilan at nagalit nang makita kung paano ang lahat ng kanyang mga kalalakihan ay sinunog sa isang malutong. Ito ang anibersaryo ng kamatayan ng ama ni Robert noong araw na iyon.
3 taon na ang nakalilipas, namatay ang kanyang ama matapos ang isang malubhang karamdaman at dumating siya upang bigyan ang respeto sa kanyang ama sa silid ni Nuno. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may magkakaroon ng kaguluhan dito. So ikaw si Sir Box. Tumingin si Laura kay Robert nang walang anumang ekspresyon at sinabi, mahusay. Hihiramin ko ang Dragon Essence ng iyong pamilya at gagamitin ito. Ibigay mo ito. Ibigay mo. Pinandilitan siya ni Robert ng mahigpit na clenched fist. Galit na galit siya. Sumagot siya na namula ang mga mata. Ngayon ay anibersaryo ng pagkamatay ng aking ama at nabalisa ka ang kanyang kapayapaan. Kahit na ikaw ay isang babae. Huwag mo ring isiping umalis dito ng buhay ngayon. Inilabas ni Robert ang kanyang panloob na lakas sa pagsasabing habang ang isang mahabang sable ay lumitaw sa kanyang kamay. Ang saber na iyon ay tila isang sandata ng indigo category mula sa kumikinang na ilaw nito. Swoosh! Ang sumunod na segundo, diretso na lumipad si Robert patungo kay Laura na may hawak na sable. Buzz! Dahan-daang itinaas ni Laura ang kanyang kamay at casual na naghagis ng proteksyon na kalasag sa harap niya. Umungal marahas na nakatuon ang sable ni Robert sa proteksyon na kalasag sinundan ng isang malakas na putok, nagkatapult siya pabalik ng 12 metro ang layo. Samantala, si Laura ay tahimik lamang na nakatayo roon na hindi nasaktan. Ano? Paano ito posible? Nagbago ang mga ekspresyon ni Robert nang mapansin ito nang hindi masabi na takot sa kanyang puso. Gumamit siya ng halos 70% ng kanyang panloob na enerhiya sa pag-atake na iyon, ngunit hindi pa nakakaapekto sa babae. Paano ito nangyari? So this is the power of Sir Bax. How ordinary. Ang mga malamig na salitang iyon ay galing sa bibig ni Laura. Pagkatapos ay dahan-daang iniabot ni Laura ang kanyang kamay at nagbigay ng isang matapang na sampal. Bang! Halos hindi makareact si Robert dahil napakabilis ng bilis ni Laura. Umungol siya bago lumipad paatras at malakas na dam-apo sa lupa. PFFT. Naglaway si Robert ng isang sariwang dugo at takot na takot. Gayunpaman, dahan-daang lumapit sa kanya si Laura at tinapakan ang mukha ng mataas na takong bago pa siya makapag-react. Bumaba ang tingin ni Laura sa kanya at sinabing may malamig na boses, ibigay mo ang Dragon Essence. Nakaramdam lamang ng labis na kahihiyan si Robert. Siya ang patriarch ng pamilya ng Box. Kailan siya natapakan ng kahit kanino? Ito ay isang napakahusay na kahihiyan. Kabanata 1083, gusto mo ng Dragon Essence. Sa ibabaw ng patay kong katawan. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Robert ay tinatapakan ni Laura ng hindi magagawang masakit na ekspresyon, ngunit mahigpit pa ring nakakuyom ng kamao. Gusto ng babaeng ito ang Dragon Essence. Imposible. Ang Dragon Essence ay isang pamana ng pamilya na protektado ng mga ninuno ng Box sa kanilang buhay at dugo upang matiyak na maipapasa ito sa bawat henerasyon. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa ibigay ito sa kanya. Ang malamig na ekspresyon ni Goody, na si Laura ay nagkaroon ng pagkagalit sa pandinig sa kanyang mga salita. Kung hindi ka magsalita, papag-usapan kita. Buzz. Pagkatapos ay naglabas si Laura ng isang napakalakas na aura bago buhatin ang kanyang kamay at isang balbula ng itim na hell flame na lumilitaw sa kanyang palm. Agad na ginulo ng hell flame ang nakapalibot na hangin. Naputi ang mukha ni Robert nang maramdaman ang init ng itim na apoy. Nagpanik siya sa puso niya. Sa kabilang panig ng Ancestral Hall sa mismong oras na iyon, ang isang figura ay tahimik na lumitaw at mabilis na parang multo sa ilalim ng ilaw ng buwan. Si Daryl iyon. Dumiretso si Daryl sa kahon ng ninuno ng pamilya Box matapos na humiwalay sa Abbas Mother Serendipity. Bigla siyang natigilan mula sa eksena bago ang kanyang mga mata pagdating sa pasukan ng hall ng mga ninuno. F***CK. Ano ang nangyayari? Nakita niya ang maraming disipulo ng pamilya ng Box na nakahiga sa lupa na ang kanilang buhay o kamatayan ay hindi kilala. Si Robert Box ay nakahiga sa lupa sa isang pool ng kanyang sariling dugo na hindi kalayuan doon habang pinapadyak ng isang babae.
Ang isip ni Daryl ay bumulalas nang mapansin ang babae ay napakarilag sa ilalim ng ilaw ng buwan. Siya ay nagkaroon ng isang sexing figure at naglalabas ng isang napakalakas na aura ng awtoridad. Fake me. Yun ba ang incandescent sect master, si Laura Hansen? Sa sandaling iyon ay nanlaki ang mga mata ni Daryl sa lubos na hindi paniniwala. Kumusta ang babaeng ito dito? Habang iniisip niya ang likod. Hindi nakakagulat na hindi mahanap ni Chester at Dax ang magkakapatid na Hansen. Lumiko sila sa Miss Lauren, sa totoo lang. Hindi mapakali si Daryl tungkol kay Laura dahil ang pinakamahalagang bagay sa sandaling iyon ay upang mabilis na mahawakan ang Dragon Essence. Si Daryl ay hindi lumapit sa kaisipang iyon at lihim na pinagmasdan ang mga lugar ng mga ninuno sa paligid. Ang bulwagang ninuno ng pamilya Box ay napalibutan ng mga bundok at ilog. Tunay na ito ay isang napakahalagang lupain na may mabuting feng shui. Ang mga hinaharap na kapalaran ng henerasyon ay karaniwang nauugnay sa lugar na naipaloob sa mga espirito ng kanilang mga ninuno. Hindi nakakagulat na ang pamilyang Box ay naging isa sa pinakamalaking pamilya. Ang nasabing isang mahalagang bagay tulad ng Dragon Essence ay dapat na nakatago sa focal point ng lupa. Ang focus na punto ay ang sentro na lugar ng lupa na may pinakamahusay na feng shui masidhing. Umikot sa paligid ni Laura. Pumasok sa hall ng mga ninuno at dumating sa pinakasilid na silid ng silid ninuno na si Daryl ay labis na nasasabik nang binuksan niya ang pinto. Kung ang kanyang hula ay tama, ang Dragon Essence ay dapat na nasa silid na iyon. Binuksan ni Daryl ang pinto at pumasok sa silid na may naisip. Piliin mo ako. Nagpatayo ba ang pamilya Box ng isang ilalim ng lupa palasyo? Ang silid ay may 12 ng mga tablet ng mga ninuno. Lahat sila ay ninuno ng pamilya Box. Ang isang platform ng jade ay itinayo sa gitna mismo ng silid na may isang magandang gintong kahon dito. Labis na malakas na mga espiritual na aura na alon ay patuloy na naglalabas mula sa ginintoang kahon na ginawang puno ng isang makapal na aura ng espirito ang buong silid. The Dragon Essence, iyon talaga ang sa oras na iyon, si Daryl ay labis na nasasaya at nais lamang tumawa. Gayunpaman, hindi masyadong nag-isip si Daryl sa sandaling iyon ay mabilis na lumapit. At akmang aalisin ang ginintoang kahon. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan niya ang gintong kahon at ginamit ang kanyang lakas, hindi pa rin niya makuha ito. F***CK. Ang kahon ay matatag na naka-embed sa platform ng jade. Mayroon ding isang lock sa ginintoang kahon tulad ng hindi mo maaaring kunin ang Dragon Essence ng direkta sa sandaling iyon. Pakiramdam ni Daryl tulad ng paggamit ng panloob na enerhiya upang buksan ang ginintoang kahon. Ngunit natatakot siyang baka masira ang Dragon Essence sa loob ni Daryl ay nagpa siya na gamitin ang White Lily Cold Flame upang matuno ang gintong kahon pagkatapos ng isang maikling panahon ng pagmumuni-muni sa sandaling nakapagpasya siya. Dahan-daang itinaas ni Daryl ang kanyang kamay at itinapon ang White Lily Cold Flame. Kabanata 1084, Balahibo sa susunod na segundo. Ang White Lily Cold Flame ay lumutang at agad na nilamon ang gintong kahon sa ilalim ng kontrol ni Daryl. Daryl stared hard at the box and dared not slack at all. It was a delicate job and if careless, might the dragon kakanyahan sa loob ng kahon. Ang White Lily Cold Flame ay ang una sa mga enchanted na apoy at may matinding lakas. Pagkatapos ng lahat mag-post ng post hindi nagtagal na tunaw ang gintong kahon sa ilalim ng nasusunog na apoy ng White Lily Cold Flame. Haha, malapit na ring nasa aking kamay ang Dragon Essence. Sa sandaling iyon, hindi maipaliwanag na si Daryl ay natuwa at nanginginig sa kaba. Little fairy, little wifey, hintayin mo ako. Maligtas kitang iligtas. Swoosh. Gayunpaman, isang babae ang pumutok sa sandaling iyon. Ang babaeng ito ay may isang mahigpit na nakakaakit na figure kasama ang isang napakarilag na malamig na mukha. Ito ay si Laura Hansen. Ilang sandali lamang ang nakakalipas, ginamit ni Laura ang Hell Flame upang sindihan ang balat ni Robert.
Ilang tao ang nakatiis ng sakit at di nagtagal ay hindi na nakatiis si Robert at sinabi sa kanya kung saan nakatago ang Dragon Essence kung aling Laura ang sumugod. Gayunpaman, nakasimangot siya nang nasa entrada na siya ng silid. May nakapasok na doon at si Daryl pala. Sa sandaling ito, nanginginig si Laura nang tumingin kay Daryl sa silid kasama ang kanyang nagulat na puno ng mga mata pagkasalubong ng mga kaaway ay binubuksan lamang ng mga dating sugat. Ang galit sa loob ng kanyang galit na nasunog ng maalala ang kanyang maliwanag na sekta ay nawasak ni Daryl Laura pagkatapos ay napansin na si Daryl ay gumagamit ng White Lily Cold Flame upang matuno ang gintong kahon at agad na napagtanto na nais din ni Daryl ang Dragon Essence si Laura ay matingkad. Nais niyang tulungan ng Dragon Essence na pagalingin ang kanyang kapatid kaya't paano niya hahayaan na makuha ito ng kanyang nemesis. Buzz. Sa pagkakataong iyon, hindi nag-atubiling si Laura habang siya ay nagtip at umakyat. Kasabay nito, isang malakas na aura ang sumabog at nakatuon sa kanyang kanang palad bago niya ito marahas na itapon kay Daryl. Pabalik sa sandaling iyon ay hindi nakita ni Daryl si Laurel ang kanyang buong pagtuon ay nasa gininto ang kahon sa harap niya na malapit ng matuno. Siya ay nasa pinakamahalagang punto. Banggal ang pag-atake ay mahigpit na lumapag sa isang Daryl na nagngangalit at lumipad ng 12 metro ang layo bago lumapag ng masama sa sahig at dumura ng isang sariwang dugo. Sa katotohanan, ang lakas ni Laura ay tumaas ng labis sa mga panahong ito. Si Daryl ay dapat labanan laban sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Walang makakaalam kung sino ang huling mananalo gayunpaman. Ang pag-atake ng sneak ni Laura ay ganap na nakabantay kay Daryl. Sa sandaling lumapag siya sa sahig ay naramdaman ni Daryl na parang ang kanyang mga panloob na organo ay nadurog at naramdaman ang isang matinding kirot na halos maghimagsik siya. Ang lakas ng pag-atake isang segundo lamang ang nakakaraan ay masyadong malakas at si Daryl ay nagpupumilit lamang upang tumayo. Sa sandaling iyon, ang buong katawan ni Daryl ay nagmumula. At hindi nagawang gumamit ng anumang lakas. Ikaw. Napatingin si Derry kay Laura na nagtatampo na may kasuklam-suklam. Pumili. Paano napakabilis dumating ng babaeng ito? Isang hakbang. Ito ang huling hakbang bago makuha ang Dragon Essence. Ngunit lumusat siya ng atake sa kanya. Sa sandaling iyon, galit na galit si Daryl na halos magsuka siya ng dugo. Kasabay nito. Dahan-daang lumakad si Laura patungo sa laid platform na mayroon ng ganap na natunaw na gininto ang kahon. Iniunat niya ang kanyang kamay at kinuha ang Dragon Essence mula sa kahon. Iningatan niya ang Dragon Essence ng ligtas bago ngumiti. Ang kanyang kapatid na lalaki ay maaaring wakas makamit ang isang buong paggaling sa Dragon Essence at ang kanyang kapangyarihan ay maaaring lumago sa pamamagitan ng isang malaking lakad din. Sa oras na iyon, pareho silang maaaring bumuo ng sekta ng maliwanag na buto mula sa simula at payagan itong tumaas muli sa instant na iyon. Si Daryl ay labis na balisa sa pagkakita kay Laura na inaalis ang Dragon Essence. Kabanata 1085 Daryl Al sa sandaling iyon. Ang mga mata ni Laura ay nakakandado kay Daryl habang nakakakabog ng ngipin at sinabi. Sa gayon, hindi ba tayo ay nakalaan na magkita? Talagang pinagpala talaga ako ng Diyos. Hindi ka lang niya pinayagan na maghanap ng Dragon Essence ngunit mahuli ka din. Tulad ng sinabi niya, ang napakarilag na mukha ni Laura ay nagpakita ng mga pahiwatig ng pagkamali siya. Sabihin mo sa akin, paano mo nais na mamatay? Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumakad sa kanyang mataas na takong na may mga pamamaslang. Hindi maitago ni Laura ang galit sa kanyang puso nang maalala ang pagkasira ng kanyang sekta sa harap mismo ng kanyang mga mata. Siyempre hindi niya papatayin si Daryl ng ganon kadali. Nais niyang alisin ang puot sa kanyang puso at ang tanging paraan upang magawa ito ay sa pamamagitan ng pagpapahirap kay Daryl hanggang sa nakiusap siyang patayin siya. Mapatla ang mukha ni Derry ngunit gaanong ngumiti. Para sa pag-atake ni Laura Harrison ng isang tao sa likuran, hindi katakataka na magkapatid kayo ni Mateo Hansen. Pareho kayong walang kahihiyan. Sampal. Sa ganon,
Lumakad si Laura papunta kay Daryl at marahas na sinampal si Daryl. Si Daryl ay labis na mahina at hindi man maiwasan ang sampal na iyon. Tinamaan siya ng tama ng sampal sa pisngi na naging sanhi ng pamamaga agad ng mukha niya. Malapit ka nang mamatay ngunit hindi ka pa rin humihingi ng awa. Malamig na sabi ni Laura habang nakatingin kay Daryl. Masakit ang mukha ni Daryl, ngunit mas nabalisa siya sa kanyang puso. Dahil sa kanyang pinsala, hindi niya nagamit ang kanyang panloob na enerhiya. Kaya't hindi niya mailabas ang White Lily Cold Flame ni hindi niya mailabas ang mga makapangyarihang tao sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda palabas dahil sa kanyang panandaliang kahinaan. Masasabing ganap na siya ay nag-iisa ng walang anumang suporta sa sandaling iyon. Anong gagawin ko? Lihim na binuhat ni Daryl si Laura habang malalim ang iniisip niya. Kailangang masabing ang incandescent sect master. Si Laura ay hindi lamang napakarilag ngunit mayroon ding kaibig-ibig na aura. Kahit na sila ay mga kaaway. Hindi pa rin mapigilan ni Daryl na tahimik na bulalas nang makita siya ng malapitan matapos hindi siya makita ng ilang sandali ay talagang naging kaakit-akit siya. Si Laura ay nasa isang madilim na kulay na mahabang damit na nagpakita ng kanyang sexing figura. Kahit na naglabas siya ng isang nakamamatay na nakakainis na aura. Siya ay tila paakit-akit malamig na kumislap ang mga mata ni Laura nang makita si Daryl na umaalat sa kanya. Sampal. Sa sumunod na segundo, sinampal pa ni Laura si Daryl ng maraming beses nang walang anumang babala. Tingnan mo ulit ako gamit ang mga mata na iyon at ilabas mo sila ng masama. Malamig na sabi ni Laura. Tak. Mahinahon siya inireklamo ni Daryl ng mapait at hindi na muling tumingin sa kanya. Derry. Hindi ka nakakatakas sa kamatayan ngayon. Hindi pa rin siya gusto ni Laura na pakawalan siya habang malamig niyang sinabi, kung nais mo ng mabilis na kamatayan. Pagkatapos ay sagutin ang ilang mga katanungan ko. Kung hindi, papaghirapan kita. Sinuri ni Laura ang kanyang paligid habang sinasabi ito si Daryl at ang kanyang mga kapatid ay laging magkasama. Dapat malapit ang dalawa pa kung nandito siya. Ito ay magiging isang piraso ng cake para patayin niya si Daryl sa oras na iyon. Gayunpaman, mas makakabuti kung maipakita niya kay Daryl na isiwalat ang kinaroroonan nina Dax at Chester sa oras na iyon. Isa-isang niya silang mahuhuli at maghihiganti para sa pagkasira ng incandescent sect. Nang marinig ang kanyang mga salita, tinanong ni Daryl, ano ang gusto mong itanong? Magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay kung hindi siya agad pinatay. Hindi tumugon si Laura sa sinabi ni Daryl at malamig na nagtanong, hayaan mong tanungin kita, narito ba sina Dax at Chester sa Mist Loren? Nasaan sila?